11 na uri ng breakup. Masakit ito, kaya makinig ka para malaman mo. Number 1, tahimik na breakup. Alam mo yung walang malinaw na tapos na tayo, pero nararamdaman mo biglang lumamig na. Wala nang effort at unti-unti na lang kayong naglalaho sa isa't isa. Minsan kasi hindi kailangan ng salita para masaktan. Pananahimik niya lang ay sapat na para maintindihan mong tapos na. Number 2, distance breakup. Ito yung magkalayo kayo. Busy siya at nawala ng oras at tanging good morning at good night lang ang naiwan. Minsan kasi hindi ang distansya ang problema, kundi ang effort na unti-unting nawawala. Number 3, pareho kayong napagod. Pinag-usapan ng walang sumbatan, walang iwanan, pero pareho na kayong umabot sa dulo. Minsan, kahit pareho kayong nagmamahal ay hindi sapat iyon para tumagal ang relasyon ninyo. Number 4, may nagloko. Pinagkatiwalaan mo pero nagloko. Masakit kasi hindi lang relasyon ang nasira kundi ang tiwala at sarili mong halaga. Number 5, one-sided na hiwalayan. Mag-isa ka na lang na lumalaban at siya gusto nang sumuko. At ito yung napakasakit na mag-isa ka na lang na lumalaban. Number 6, maling oras na breakup. Mahal ninyo ang isa't isa pero hindi na kayo nasa tamang oras. At nakakalungkot lang na kung saan kaya na ay doon naman hindi na pwede pa. Number 8, pinili ang sarili. Hindi dahil sa ayaw niya na, kundi kailangan niya munang piliin ang sarili niya kaysa sakit. Minsan kasi, isa sa mga matinong desisyon na gagawin natin ay pipiliin nating lumayo kahit mahal pa natin ang isang tao. Number 8, nakakasakal na relasyon. Yung punong-puno ng selos, away, kontrol at pagod. Hindi na kasi pagmamahal yon, kundi puro na lang sugat ang kanyang ibinibigay. Number 9, yung tinatawag nilang ghosting. Walang closure, walang paliwanag, parang bula na lang na bigla siyang naglaho. Nagpaalam na hindi mo man lang narinig. Number 10, paulit-ulit na hiwalayan. Tinatawag nila itong comeback breakup. Hiwalay tapos babalik. Mag-aaway tapos mauulit na naman. Dapat mong malaman ang pabalik-balik ay hindi na pagmamahal iyon, kundi ito ay bisyo na lamang ng isang tao. Number 11, i-follow mo ako kung meron kang natutuhan at tumagos sa puso mo ang ganitong uri ng breakup. Tandaan mo yan. God bless. Dalawang uri ng babae na makikilala mo sa mundo. Makinig ka para malaman mo. Number 1, yung iiwan ka kapag wala ka nang maibigay, kapag ubos na yung lakas mo, pagod ka na at wala ka nang kayang ialay kundi yung taong ikaw lang mismo. Halos naubos ka na lahat. Sila yung mga babae na nakikita lang yung halaga mo kapag may naibubulsa ka, kapag may naipapakita kang ginhawa, at kapag maayos ang takbo ng buhay mo. Pero kapag dumating na yung panahon na ikaw naman yung nangangailangan, ikaw naman yung wala, kailangan mo ng pag-unawa, suporta o simpleng yakap, sila rin ang unang naglalakad o tumatakbo papalayo, na para bang naging sagabal ka na lang sa mundo nila. Samantalang yung number 2, yung babaeng sasamahan ka kahit wala ka pa, kahit nagsisimula ka pa lang, kahit magulo pa yung direction mo, kahit problemado ka o hindi mo alam kung saan ka patungo. Sila yung babaeng hindi nakikita ang kahinaan mo bilang hadlang sa buhay nila, kundi patunay na tao ka rin na may pinagdadaanan. Sila yung mananatili, hindi dahil sa kung anong meron ka, kundi dahil sa kung sino ka. Tanggap ka nila bilang isang lalaki. Sa hirap at ginhawa, sa pagkatalo at tagumpay, sa mga araw na malakas ka, at lalo na sa mga araw na basang-basa ka ng problema,
Hindi ka nila hinuhusgahan at hindi ka nila tinatalikuran. Kaya piliin mo yung babaeng hindi natatakot na mahalin ka sa panahong hindi ka perpekto. Sa mga panahong hindi ka kamahal-mahal. Yung kayang hawakan ng kamay mo kahit dumadaan ka sa pinakamadilim na yugto ng buhay mo. Dahil sila ang tunay, tapat, at marunong makipaglaban. Hindi sila nakatingin sa yaman, sa gamit, sa kotse, sa itsura, o sa kung ano mang kaya mong ipakita sa mundo. Ang tinitingnan nila ay yung puso mo, and for them, sapat na iyon. Dahil sa huli, ang pinakamahalagang yaman na pwede mong ibigay ay yung sarili mong handang magmahal ng tunay. Tandaan mo yan. God bless. 5 signs na pinapaikot ka lang niya. Makinig ka para malaman mo. Number 1, hindi siya consistent. Lalo na sa kanyang mga ginagawa. Puro lang siya salita pero wala naman siya gawa. Minsan malambing, minsan malamig. Palagi ka na lang nalilito. Number 2, laging may dahilan. Umiiwas palagi kapag seryosong usapan na. Iniiba ang topic lalo na kapag tungkol sa inyong dalawa. Tulad ng commitment, relationship, o plano para sa future ninyo. Bigla na lang siyang iiwas o hindi na magpaparamdam agad. Number 3, ikaw na lang palagi yung nag-a-adjust. Ikaw lagi ang nag-e-effort, umuunawa at nanunuyok. Samantalang siya, wala siyang ibinibigay na malinaw na direksyon. Wala siyang pakialam, madalas pagdating sa'yo. Number 4, ayaw kang bitawan pero ayaw ka rin niyang tratuhin ng tama. Ayaw kang mawala pero hindi niya kayang i-level up yung relasyon ninyo. Naghihintay ka na lang lagi sa kanya samantalang siya laging nag-e-explore, laging naghahanap ng iba. Number 5, i-follow mo ako para malaman mo na ang taong iniisip mo ngayon habang pinapanood mo itong video ay ginagamit ka lang niya. Tandaan mo yan. God bless.